Another new loan app po. This year, 2025, na na-release this March lang at nagkaroon siya ng update this May lang, which is itong si Daloy Cash Loan App. By the way, downloadable po siya sa Google Play Store at wala po siya sa iOS. Pag sinerch niyo po siya sa Google Play Store, make sure po na hindi sila magkahiwalay. Dapat magkarugtong po sila, no? Baka may masasabi na naman dito sa akin, wala po siya sa Google Play Store, hindi ko po siya mahanap. So, ganun po dahil si Google Play Store nga po is medyo mahigpit siya sa mga spacing, sa mga spelling. Ang gusto niya specific talaga yung ating paghahanap ng loan app. So as you can see guys, since kahit bago lang siya, meron siyang mataas na ratings at marami na rin siyang reviews at meron na siyang 10,000 downloads as of today. At itong si Daloy Cash Loan App po is under po siya kay Ka-Asenso Lending Corporation, which is kiniklaim niyo po na meron na po silang SEC registration, which is hindi ko naman po siya makita sa list of recorded online lending platform po ng SEC website since ito po ay loan app at under po siya doon. Dapat kung gusto niya talaga maging legal siya is dapat nandoon siya, diba? Since bago naman siya, so pagbigyan natin. So since bagong loan app po itong si Daloy Cash, what to expect? Okay kaya siya utangan? Magkano kaya yung loan offer niya sa akin? Magkano yung interest rates niya? So again, since dahil bago itong loan app na ito, again, wag niyo munang i-download. Kung na-notice niyo na po itong loan app na ito at meron kayong agam-agam na subukan agad, so wag muna. Panoorin niyo po muna yung aking application process na para aware kayo kung ano yung hinahanap niya, paano mag-apply dito, eligible ba kayo dito, okay ba yung kanyang loan offer sa atin, magkano na lang yung matatanggap natin na loan amount. So, dinownload ko po yung app and then after downloading guys, na-notice ko na ayaw niya po magpa-screen record or magpa-screenshot. Kaya ang ginawa ko, pinicturean ko na lang yung phone ko para kahit pa paano, na-visualize niya pa rin yung application process niya kasi ito yung pinakamahalagang portion. Yung chain po ng application niya step by step up to our disbursement. So, I don't know bakit ayaw niya magpa-screen record. Ang higpit niya po. Buti na lang din, no, napansin ko. So, upon opening the app, guys, ito yung lalabas. So, magkakaroon tayo ng permission authorization dito. We need to agree that one, which is usual naman ito sa mga loan app po. Nangangailangan talaga sila ng mga access talaga nito. Then, right after, I need to input my mobile phone number for me to create an account here. Then, get the verification code. And then, after that, i-enter lang natin, no? And then, log in lang po tayo. And then, dito po sa dashboard niya, nagpapautang na po siya from 2,000 pesos up to 30,000 pesos. So, medyo kahit pa paano malaki. And, huwag tayong mag-expect ha na maximum credit limit talaga agad yung ibibigay nila sa atin o ipapautang nila sa atin. Usually, kapag mga bago pa lang po tayo, hindi po talaga sobrang katasan yung loan offer nila and privilege na lang kung medyo kahit pa paano mataas. So, here po sa dashboard, no, madaming details nakalagay, fast approval, no hidden fees. Anyways, click lang po natin tong apply. And then, agad-agad po, we need to fill up our personal information here, including my marital status, education, number of children, time of residence, time and type of residences, how many bank accounts daw do I have, current address. And next po niyan is the work information na po, talks about our company and income details po dito. Which is guys, para may idea kayo, ito po yung mga work type or employment status po nire-require po nila. And as you can see naman, andyan pa rin si unemployed, si student, si housewife, and many other more. So, kahit saan naman yan, siguro pasok tayo. Lalo na pag unemployed, diba? Pasok na pasok. Yun. And kahit unemployed po yung piliin naman po natin, fill upan pa rin po natin yung ating work information like our industry, monthly income, years of work, payday, income details, company address, yung mga ganun po. Kailangan pa din siyang fill upan. Then after po niyan is the contact information na or the emergency contact. And then nagre-require po sila ng 3 contact reference po and magdadirect po siya sa ating phone book list. Kapag po na-provide natin to, move on tayo, which is the ID details na po ito. And ito nga po pala yung mga IDs po na nire-require po nila. So, limited lang din, pero usually nasa government IDs po itong mga to. Pipili lang po tayo ng isa. Then of course, pipicturean po natin yung ID natin and then followed by our facial authentication or the facial verification. And then here po, nagre-require na po agad sila ng ating withdrawal method po. So, pipili tayo kung e-wallet ba or bank account po natin i-disburse yung ating approved loan amount dito. So, for me guys, I choose my e-wallet and preferably si GCash po tayo. And then, submit lang po natin right after. Then here guys, meron siyang loan
loan offers sa akin, nagre-range pa rin po siya from 2,000 to 30,000 pesos. And may loan terms ako na 150 days, interest na 0.5%, repayment amount ko is ito siya. And as you can see, kung 2,000 yung ilo-loan ko, 2,010 yung babayaran ko. And kung 30,000 yung ilo-loan ko, 30,150 yung babayaran ko. How real is this, diba? So kung ibabase ko siya dito, okay siya. Maliit siya and reasonable siya kung i-base ko dito. Pero hindi po kasi siya nagtatapos dito. Hindi pa po siya final dito at wala po siyang ibang details. Anyways, for your sake, sinubukan ko siya, guys. Pinindot ko yung submit. Nakalagay po dito, congratulations daw. My application has been submitted successfully. At hindi ko alam anong next. So exit lang natin to and then under review pala ako. So, tinignan ko po siya sa aking order history at nakalagay dito na meron akong applications amount of 1,000 pesos. So, buti na lang 1,000 lang yung binigay nila sa akin, no? Kasi kahit mag-auto-disburse siya, okay lang kasi maliit lang. Kasi ito talaga yung mga ini-scare ko talaga sa mga ganito, mga auto-disburse. Hindi mo na pinakita sa atin, hindi mo na natin kinonfirm kung gusto ba natin mag-loan, diba? Kung makikita nyo dito, ito na, naka-under review na agad-agad. So, anong gagawin ko dito? Mapipigilan ko pa ba? So, syempre, hindi na, diba? Pero buti na lang, nakita ko yung details ko na inaprubahan pala nila ako sa 1,000 pesos lang. And under review pa rin po siya. So, kinlik ko tong details. And nakita ko, guys, yung aking details of the amount na meron daw akong loan amount nga na 1,000. May babayaran daw po ako 1,070 pesos. So, kinlik ko tong details of the amount na naka-question mark dyan para makita ko talaga yung full details ko. And ito, guys, yung lumabas. I was shocked, guys. Hindi siya buong matatanggap. Nakalagay dito, no, fee transparency notice. So, ngayon lang sila naging transparent since hindi sila naging transparent bago ako magkaroon ng withdrawal dito. Kasi ito ay naka-process na eh. So, dapat prior, diba, sa disbursement, nilalagay na nila to or nilalatag na nila to para ako yung magde-decide kung gusto ko ba siyang i-go. Pero since dahil auto-disbursement process ito, so ito yung mga fees ko daw. Ang dami. At nag-total po yan ng 360 pesos na tinatawag niya ang total service fee po. Lahat yun. At ang ma-receive ko na lang ay 640. Yes po, 640 lang out of 1,000 pesos. At ang babayaran ko, diba, sabi niya 1,070 daw yung ibabalik ko, diba? Meron pa silang labis doon sa loan amount ko. Hindi ko na nga buong matatanggap at sumobra pa din yung aking babayaran. Isipan yung mabuti. At least, no, buti pa kayo, naging aware na kayo na ganito na lang yung re-receive natin kapag nag-loan tayo dito. Hindi siya buong matatanggap. And I am waiting, guys, na pumasok siya sa aking GCash account since GCash account yung aking disbursement method. Buti na lang, no, hindi siya pumasok sa GCash account ko at nakalagay dito, guys, na your application has been rejected. Please try again after the countdown ends. So, thank you so much, Daloy Cash. Hindi mo dinisburse yung aking loan amount dito. So, magtataka kayo, guys, okay naman, nakapasa naman tayo. Bakit upon disbursement is naligwak pa ako, disbursement na nga lang. Well, actually, si Daloy Cash, meron siya reason kung bakit daw tayo na-reject. Nakalagay daw, possible reason for a low credit score. Usually po kasi din, kapag mga ganito, no, meron siyang na-detect sa application process ko na hindi nag-match. Like, may ID or walang address yung aking ID na ginamit. Itong PhilHealth po kasi ngayon siyang ginamit ko at ito po yung kalumaan na PhilHealth ID ko and wala siyang address, pangalan lang, ID number, tsaka yung aking signature. Possible na na-detect niya po yun or merong mga mismatch nga po sa information ko or sa mga addresses. So, pag-isipan yung mabuti if bet nyo pa din siyang utangan. So, yun nga lang, medyo risky siya, guys, kasi what if ma-approve kayo sa high loan amount and then ang laki ng kakaltas sa inyo. So, ako nga, natuwa na nga lang ako na 1,000 lang eh. And hindi ko siya marirecommend, no? Kasi auto-disbursement ba naman and then hindi nga siya buong matatanggap. But still, wala po akong magagawa kung ipupush nyo pa rin mangutang dito. Pero at least I did my part na ibigay sa'yo yung awareness na kailangan yung malaman sa loan app na ito. Well, don't worry, palagi naman po ako mag-a-update sa mga new loan apps or existing loan apps na nag-a-update ngayon. Ay, dapat po nakasubscribe po kayo and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po, I hope po may natutunan kayo sa video. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like and share. And thank you for watching this video. Bye!